Ako wala naman akong balak manguha talaga ng gamit ng iba. Pero nawalan kami ng gamit, kaya yun. May namuong tensyon sa loob ng mansyon sa nakalipas na episode dahil sa pagkawala ng gamit ng grupo nila Scarlett. Ngayon, malalaman na natin ang totoong nangyari at kung sino sa mga content creators ang mastermind sa nangyaring nakawan. So kami yung grupo na hindi nagnakaw, hindi nanguha, at kami din yung grupo na nagtulong. Ang usapan namin ni Fred talaga actually, hindi kami magnanakaw or hindi kami kukuha ng gamit ng iba. Actually, nung nalaman ko na nawala ng gamit sila Scarlett, nasad ako kasi syempre, sabi ko, paano kung sa amin nangyari yun? Baka hindi ko rin alam kung anong gagawin ko. Baka hindi lang ako umiyak. Alam ko kung sino yung kumuha. Feel ko sila J-Rob. Ang suspect ko talaga nung una, si Anya. Parang lalaking kutob ko talaga para si Pamela. Sila Anya, si Pamela, tapos si Mitch. Si J-Rob is very competitive, very observant talaga. Gumagalaw, hindi namin namamalayan na kahit saan siya nagpupunta. Nung pang ika-2 days ng weekly challenge, nakita ko yung mga gamit namin sa luggage nila Anya. Hindi ko sila pinagbibintangan, hindi ko sinabi sa kanila na pinagbibintangan ko sila. Pinaghihinalaan ko pa lang, parang nasa isip ko pa lang. Manira ng gamit. Pwede magnakaw ng gamit. Oo. Sa mga maleta ko. Pero hindi mo pwedeng i-force na sirain. Oo. Nung nag-explain siya, nung nandun si Kuya Ryan na sinabi niya may isang grupo na kumuha ng gamit namin, tas nakipag-trade siya, ang naging suspect ko nun is yung group 4, which is yung group nila Zaira. Kasi medyo nagmamasid ako last time, nung unang araw. Nag-uusap kami, nagagawa ko ng video, then biglang sumingit si Noe at saka si Pamela. Nag-uusap sila na about na may isang team na may nawawala ng gamit, mamaya walang makakagawa ng challenge. Pero binubulungan ko na yung mga kagrupo ko, ang sabi ko sa kanila, watch out kasi feeling ko ang kumuha ng gamit natin, yung grupo nila Zaira. So parang doon sabi ko, parang lalaking kutob ko talaga para si Pamela. Sabi ko, wait lang, anong problema nito? Ninakaw nung dalawa yung gamit nila Scarlett, tapos si Anya naman pumasok, nakita niya. So, imbes na isumbong ni Anya ang ginawa niya, nagkipag-trade siya, hindi ko kayo isumbong, basta bigyan niyo ako ng gamit. Tapos may napanood akong live ni Anya na may sinabi doon si Mitch na may dalawang tridor sa LGBT room. Ang dalawa sa tingin ko, si Pamela and Bella. Ang naging role ko, naging lookout ako. Akala nung kumuha, hindi ko nakita yung notifications niya sa iMessage. Nasa CR po ako ng LGBT room namin and narinig ko may lagabag, may mga pinapasok siyang gamit. Nung time kasi na nagkukwento ako about sa nanakawan kami ng gamit, katabi ko si Bella. Tapos ino-observe ko siya habang nagsasalita ako. Ino-observe ko siya, parang naiiba yung mukha niya, na parang nakukonsensya ba siya. Kasi ang dami kong sinasabi, sabi ko kasi, grabe naman yung kumuha ng gano'n. Then, alam kong may ginagawa yung kumuha ng mga gamit ni Scarlett. And ang sabi niya, Bella, anong ginagawa mo? Sabi ko, naihilang ako. Then, sabi niya, may ginagawa lang ako, pero alam kong may kinukuha siyang gamit. Tapos si Pamela din, nung time na tinago ko yung maleta, alam ko talaga na parang siya. Kasi sabi ko, alay, tatago natin dito yung maleta natin sa ilalim, nandito si Pamela. Ginanon ko pa nga siya, pero pabiro lang. Kasi siya yung nasa isip ko na, isa siya sa mga kumuha, kumbaga. Parang lalaking kutob ko talaga para si Pamela. Sabi ko, wait lang, anong problema nito? Kaya umakyat ako agad. Isa sa group 4, si Kuya RJ, doon siya sa may hagdan, then lookout siya doon, tapos ako naman doon sa may pinto namin. Tapos sabi niya, kakawayan niya ako if may papasok ba or hindi. Ako wala naman akong balak manguha talaga ng gamit ng iba. Pero nawalan kami ng gamit, kaya yun. Then nung na-trigger ako na kumuha ng gamit, may inutusan ako na kumuha ng gamit ng iba. Yung kumuha ng gamit is kagrupo ko. Umakyat kagad ako after ng talk phone. Umakyat kagad ako habang nasa baba yung mga tao. Pag-akyat ko, kami lang nandun, so pinakuha ko na yung gamit. Tinanong pa sa akin kung uubusin niya raw. Sabi ko,
uubusin mo na kasi kinuhanan tayo ng gamit. Then yun, kinuha niya na yung mga gamit habang nag-aabang ako sa labas ng pinto. May isa pang pumasok na ibang grupo. Hindi, kasi nung day na nawala yung gamit nila Lorna, diba, syempre, yung strategy nila is manguha din ng gamit. Kundi bawiin nila yung gamit nila. Nung nag-open si Mitch ng maleta, gumaganon si Lorna. So I said like, so nasa inyo pala. Sabi ko, di, amin to. Amin to, which is yung nakita niya kasi, hindi naman talaga sa kanila, pero some of their gamit, sa kanila. Sabi ko lang doon, is hindi niyo gamit to. Kasi, the way kung paano ko siya nakuha yung gamit, may nahuli akong nagnanakaw sa taas. Nakita ko kinuha niya yung isang banig sa may bag ni Lorna. Tapos, umupo siya ulit. Yung isa niya ka-groupmate, tumingin sa may door. Sabi sa kanya, kunin mo na lahat, wag mo nang tirahan. Habang ako, nag-isip pa ako ng strategy, sabi ko, okay, makipag-trade ako, pero hindi gamit. Sabi ko, sige, di kita susumbong. Pero bigyan mo ako ng gamit. Yung binigay niya sa akin, banig. So sobrang madali ko din, pinasok ko na agad sa maleta. Doon ko na-realize na sabi ko, bakit ang bigat? In the next day, pagkakita ko, pag-open ko ng banig, dandun pala lahat ng gamit ng grupo. So parang, ang swerte ko naman, banig lang hiningi ko, ang daming dumating sa akin. So parang, Kakanta ko buo. Ganito yung nangyari. Nagtutok phone sila sa baba at ako lang yung nasa taas at si Bella. Nag-chat sa akin si Zaira. Sabi ni Zaira sa akin, nawawalan tayo ng gamit. Sabi ko, ha? Paano? Ganyan, hindi daw niya alam. So ako pumunta sa girls' room at naghalongkat. Una kong hinalongkat is gamit ni Kate. Kasi siya lang yung nakasalubong ko habang hawak ko yung maleta. So siya yung pinaghahalaan ko na siya yung kumuha. Pumunta ako ng gamit ni Kate, wala. At hinalugog ko lahat ng gamit ng girls. Then wala akong nakita. So chinek ko yung room namin. Pumunta ako kay na Lorna. Chinek ko yung gamit nila. Ibang nakita ko. So gamit nila yung nakita ko. Nakita ko yung banig. Pumunta ako kay Scarlett. Inopen ko yung maleta, pero hindi ko siya kinuha. Nakakuha ko kay Lorna ng banig. Sabi, check mo pa daw. Inulit kong open yung maleta ni Scarlett. Lahat nandun. Sabi ko, hey, ang dami kong nakita. Ano to? Kunin ko lahat. Sabi, go! Pinaakyat ko si RJ para tulungan ako kasi siya yung ka-group ko. Then si Bella, akala ko, ka-group niya si Scarlett, ganun. Tapos, yung pala ka-group niya si Ace. So, tumulong siya. Sabi ko, hindi ka man lang kumuha. Tumulong ka. Tumulong siya, pero siya yung nagbantay. Kukuha na sana ako, biglang pumasok si Ace. Nag-ask ulit ako sa GC ng Group 4 kung i-go ko na ba to kasi nandito si Ace. Sabi daw, i-go daw. Inopen ko na yung maleta at dalawa kami ni Ace ang kumuha ng gamit. Mas marami kaming nakakuha kaysa kay Ace. Pagkatapos nun, sinarado ko na at wala naman ako nasira. At wala din akong tinirang mga kalat doon sa lapag. Pagkatapos ko nun, sabi ko, okay na, nakakuha na ako. Bumaba ako para mag-talk phone. Haha, ako ang kumuha ng gamit. Actually, yung naramdaman ko talaga, sobrang bigat talaga. Parang nasa dark moment na ako ng life ko kasi parang patong-patong na. Tapos biglang napadasal na lang ako. Sabi ko, God test you first before He bless you. Sabi ko, baka pagsubok lang ton Lord. And after this is may blessing siya ibibigay. So, after that, parang yung na-receive ko na yung reward, sabi ko, okay. Grabe talaga yung pinaghirapan ko bago ko nakuha yung immunity na yon. Sa huli, sa kabila ng mga pagsubok na pinagdaanan ng grupo nila Scarlett, ang kanilang grupo pa rin ang nanalo sa weekly challenge na naganap. Marami pang ibang kaabang-abang na pangyayari ang aabangan natin sa susunod na episode ng The House of Collab Season 8.